Iniulat ng Department of Information and Communications Technology na may 3 malalaking foreign telco companies ang nagpahayag ng interes na pumasok sa Philippine market matapos maisabatas ang Konektadong Pinoy Act. Bagamat tumanggi pa si DICT Secretary Henry Aguda na ibigay ang pangalan ng mga naturang telco, sinabi nito na bukod sa kanila, higit sa 100 local applicants na ang nagpahayag ng interes at inaasang mas dadami pa kapag pinal nang inilabas ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng nasabing batas. Siguro may 3 malaki. Hindi ko na pangangalanan dahil ayaw nating pangunahan sila. Pero marami ring local. Ang kagandahan po niyan, anywhere from an LGU who wants to serve their locality better to private companies that are in the Philippines already. Marami po. Ayon kay Aguda, inaasang mailalabas ang IRR sa first week ng October. Ipinaliwanag ng DICT na kabilang sa mga tatalakayin sa IRR ay kung papaano mapapalakas ang kakayahan ng mga telco na bawasan ang masamang epekto ng paggamit ng internet kabilang ang pag-organisa ng karahasan online. Naging malinaw umano ito matapos ang naganap na riot sa Maynila na pinasimula ng mga grupong nagplano at nag-udyok gamit ang social media. Kasabay nito tiniyak ng ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang konsultasyon sa mga telcos upang masigurong patas ang kanilang partisipasyon sa paggawa ng mga panuntunan. Layunin ng hakbang na ito na magkaroon ng mas maayos na pamamahala sa internet at mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko habang tinutugunan ang pangako ng Pangulo na palawakin ang murang connectivity sa bawat Pilipino. And isa doon sa napag-usapan doon sa IRR is how do we increase our ability in the telco space to reduce harmful effects of the internet. Isa na po itong nakita natin over the weekend. Nagsimula po ito dun sa Black Mask. Nag-organize sila online and unfortunately translated into violence in the street, di ba? In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.